Hi guys, konnichiwa. Welcome back to my channel. So this is Japanese language vocabulary series and today is another word of the day. So, paano nga ba natin alukin ang kasamahan, kaibigan or boss natin na Japanese ng pagkain or inumin? So, ginagamitan nyo ba ito ng tabitimitay or nondemitay kapag inaalok nyo ang iyong Japanese boss, kaibigan or katrabaho ng pagkain or inumin? So, hindi naman po mali ang paggamit ng tabitimitay or nondemitay kung mag-aalok ka ng pagkain sa Japanese na boss, kasamahan or kaibigan mo. Kaya nga lang po ay may exact na word na pwede natin, may exact word na dapat natin gamitin dyan. So, kung curious kayo at gusto nyong malaman kung ano nga ba ang dapat natin gamitin sa pag-alok ng pagkain or inumin sa Japanese boss, kaibigan or katrabaho natin, ay tapusin nyo po ang video na ito. So, kung mag-aalok po tayo ng pagkain or inumin sa Japanese boss, katrabaho or kaibigan natin na Japanese, ang ginagamit po natin ay ang word na ikaga. At lalagyan natin ng deska to make it into a polite form. So, we have the subject or ang iaalok natin, whether it's pagkain or inumin, and then we followed it with the wa particle, which is the subject marker, and then the ikaga deska. So, halimbawa ay aalokin nyo ang boss nyo ng cake. So, sasabihin nyo, keki. So, keki wa ikaga desu ka? So, keki wa ikaga desu ka? So, gusto mo ba or gusto nyo po ba ng cake? So, yan po ang sasabihin ninyo. Or halimbawa naman ay kung nomimono or drinks ang iaalok ninyo. So, yung pattern ay parehas lang po. So, we have the subject and then followed by the wa particle as a subject marker. And then we have the ikaga desu ka. So, halimbawa ay aalokin natin ng tea. So, ocha wa ikaga desu ka? So, ganyan po ang gagamitin na ninyo tuwing mag-aalok kayo ng pagkain or inumin sa inyong Japanese na boss, katrabaho or kaibigan. So, wag po ninyong kalimutang gumamit ng desu ka pagkatapos ng ikaga to make the sentence into polite form. So, kapag boss or higher in rank sa inyo, ay kailangan nyo pong gumamit ng desu ka. Pero kapag katrabaho mo na same rank lang sa inyo, or kaibigan mo na, kaibigan mong matagal na, so pwede nyong ikaga lang. Pero kapag higher in rank sa inyo, or kapag boss na ninyo at stranger, ay kailangan po gumamit kayo ng desu ka to make it a polite form. So, yan po ang tandaan ninyo kapag mag-aalok kayo ng pagkain sa stranger, sa boss, or sa higher rank sa inyo, or mas older sa inyo, ay dapat na gumamit kayo ng desu ka pagkatapos ng ikaga. So, paano ulit mag-alok? So, we have the subject, or kung ano ang iaalok ninyo, pagkain, inumin, or kung ano pa yan. So, we have the subject, and then followed by the wa particle, and then the ikaga and plus desu ka. So, sana po ay magamit nyo ito into Japanese conversation or sa pag-aalok nyo ng pagkain or inumin sa inyong boss, katrabaho, or sa inyong kaibigan na Japanese or sa mas nakakatanda sa inyo. At para ay magkaroon na po ng another vocabulary or another karagdagang kaalaman at para hindi nyo rin malimutan ang word na ikaga, ay dapat ay gamitin nyo ito paminsan-minsan in your Japanese conversation. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa panunood. See you on my next video. Bye!